Alright, we're back. So ngayon ay pag-uusapan naman natin yung next topic natin at yung topic natin ngayon is how to get ahead of the competition. So alam naman natin, napakarami na ngayon ng nagsasabi, web developer, nag-a-apply, full stack web developer, nagsasabi rin software engineer, daming graduate na ComSci, marami rin graduate na IT. So kung meron mang magpo-post ng job hiring, tiyak marami magpapasa ng resume. And nauubusan na, sabi ng iba, ng mga slots dahil saturated na daw. Well, nasa competition kasi tayo ngayon. Napakarami na nga. Sabi nga natin, nababasa natin sa Facebook at marami rin nagsasabi, saturated na daw. So, paano tayo ngayon magiging ahead sa competition? Masasabi ko dyan, para ikaw ay mauna, you have to take a step ahead. Kailangan ikaw ay mauna sa sakbang, sa step. You have to be one step ahead of others. Yan, siguro mas specific. What does one step ahead mean? Ang ibig sabihin nito, kailangan ay makita mo yung target na skill mo. You have to find, hindi lang niche. Iba yung niche kasi yung niche, sinasabi natin, yan yung parang pinaka-field na kung saan gusto mong masterin. But what I'm talking about is skills. Hindi lang English skills, communication skills, hindi lang typing, but more on development. So if you are looking to become a full stack web developer na magaling sa React, magaling sa Node.js, Next.js, or sabihin natin Laravel, then you have to take the very steps papunta doon sa understanding na yun. At hindi lamang basta aalamin mo yung paano gamitin yung Laravel Node, hindi lang sa paggamit, kundi saan mo pwedeng gamitin. Okay? Yung paggamit kasi is yung mga basic lang. Siyempre, kagamit ka ng Laravel, na-deploy mo, okay na. Hindi po ganon. Kundi ang yung target is how will it solve the problem na nakikita mo ngayon na sa mga business. So, kailangan makita mo ano yung correct skills na hinahanap ngayon, the right skills na hinahanap ngayon sa mga businesses. At doon, yun ang targeting mo. And the next step, na sa kasunod ng first step, is to be ahead 100 steps. To be 100 steps ahead. To be ahead 100 steps. Ibig sabihin nun, hindi ka natatapos. No, kahit feeling mo ikaw lang mag-isa, kahit na feeling mo ikaw lang yung nag-aaral, nagtsatsaga ka, yung iba nag-i-enjoy lang, pa-Facebook lang sila, and then yung iba maganda na yung buhay, hindi na nila kailangan mag-aral ng coding, malaki yung kitaan nila, nasa beach sila. No? So, ganito yung nangyari kasi kay Elon Musk, mas kina Bill Gates. Nung panahong nag-aaral sila ng technology na gusto nilang masterin o matutunan, si Elon Musk, no, nag-aaral siya mag-coding, mag-isa lang. Wala nagtuturo sa kanya. Maaaring may pinagtatanungan siya nung time na yun kasi ang ginamit nila yung mga sinaunang computer. But, of course, sila mismo yung gumawa ng kanilang mga application, mga games, no? Si Elon Musk ay gumawa siya ng game at nabenta niya yung game na yun. At ginawa niya rin yung PayPal, no? At marami pa siyang mga software na na-develop si Elon Musk. Noong time na yun, walang nagpupush sa kanya. Wala ring nagtuturo sa kanya. Walang nagka-guide. Wala siyang kasama. Siya lang mag-isa. And now, look where he is now. Nasaan na siya ngayon, di ba? Siya rin ang nag-iimbento ng mga bagong bagay ngayon kasama yung mga AI, no? Ay marami siyang na-achieve sa panahon natin ngayon. At wala nagpupush sa kanya, kundi yung kanyang sarili. Kasi meron siyang mindset na magsimula ka sa unang hakbang. Take the first step. Nauna siya sa iba, di ba? Kaya nakagawa siya nitong Tesla, ito yung rocket, no? Yung SpaceX, at marami pa, no? At marami pa siyang na-achieve. Ganon din itong si Bill Gates. Di ba? Wala rin nag-push sa kanya na mag-write siya ng software, ng operating system. Siya lang mag-isa. Linus Torvalds. Pero mas nauna sabihin natin, mas naging ahead si Bill Gates kasi yung kanyang product,
yung kanyang operating system ay ginamit sa buong mundo agad-agad or binayaran. No, while si Linus Torvalds, ginamit din yung kanyang software pero walang bayad, free, open source. Well, sila, walang nag-push sa kanila. Okay? At naging ahead sila sa competition. Ngayon, hindi ko naman sinasabing maging Elon Musk din tayo, kaya maging Bill Gates din tayo. So, mahirap yun. Mahirap yung pinagdaanan nila. But we can take a step ahead. Dapat tayo mag-aral. Kahit wala nagpo-push sa atin, kahit na ang hirap, no? Hindi natin alam yung... Ang magkagandahan nga ngayon maraming pwedeng mag-guide sa atin. Maraming pwedeng tayong maging sabihin natin yun nga, guide, coach, no? Kaya lang sa pagpili ng coach dapat maingat tayo dyan. And then yung mga resources natin. Kasi once na inubos mo yung time mo sa pag-aaral, no, tapos hindi mo naman pala magagamit, sayang. No? At lalo na, nandyan na si AI. Kung puro AI ang aaralin natin, so darating yung time na hindi na natin alam yung ginagawa natin kasi puro AI na. While we combine the foundation ng programming, development, yung foundation ng sabihin na natin ng technology na yan, alam natin at meron tayong technical background dyan. Then samahan natin ng AI, I think mas marami tayong magagawa. At kaya with the same mindset, kung meron tayong parehong pag-iisip kagaya nila, is mauuna talaga tayo sa competition. So what I advise you to do, lalo na kung na-encounter mo na itong Learn Technology Today, you can check the courses that we have here and the coaching. Meron tayo ditong free courses and also meron din tayong coaching na doon sa ating career path training. So we will help you to understand the basics. Mag-start tayo sa basics. Then we will proceed to advance and then we will create our own projects. At sa pamamagitan nito, you can be 100 step ahead. Okay? Sa iyong mga competitors. At sa masasabi mo na yung iyong natutunan, hindi lamang basta meron ng iba, alam ng iba. Kasi minsan pagka naiisip natin na hindi mo alam yung sinasabi nila, well, nabasa lang nila yun o kaya pinrovide ni ChatGPT. At sa panahon ngayon, isang type mo lang kay ChatGPT, ang dami nang lalabas. So parang pag binasa mo, pag pinakinggan mo yung kanilang mga advices, parang ang lulupit na. Pero totoo, ChatGPT lang yun. You have to learn it in the normal and natural way. Kailangan mag-code ka, matuto ka, makita mo yung framework, paano gagamitin ng ano-anong mga framework ang kailangan mo matutunan. Hindi mo kailangan aralin lahat, specific lang kasi kung yun ang laging hinahanap. Kung ang developer na hinahanap ay full stack, ang gamit ay Next.js o let's say Laravel, ang daming Laravel developers ang hinahanap. So yun ang iyong i-target. Mag-i-start pa rin yan sa basics, and then hanggang sa maging isang professional Laravel developer. So, yan yung ino-offer natin sa Learn Technology Today. Doon makikita nyo, maraming mga courses tayo dyan. It means to say lang na you can check the course, understand the courses, the training, the programs, the programming language, the frameworks. You can experience also paano gawin. Like sabihin natin Java, like sabihin natin C#, may experience mo paano gumamit niya, paano gamitin niya, at paano ka makakagawa ng project. With that, ay masasabi mo na, ay gusto ko to, mas gets ko ito, madali ko itong matutunan, nagigets ko yung sistema na ito. So, yun ang master mo. Tingnan mo lang yung job market, yung ba ay in demand, pag nakita mo in demand siya, yun ang aratin mo, masterin mo. So, yung ibang frameworks, wag mo muna kagad masterin. Masterin mo lang yung gusto mo at yung in demand. At sa magitan nun, magiging ahead ka sa iba. So, that's one thing na gusto kong i-share. At that will definitely help you reach your goals to become successful developers in the future. So, yun lang po ang aking share this time. I hope na may tutunan kayo. Until next time, bye-bye.